Tahimik na umupo si Daniel Ramirez sa gilid ng malaking makina na siya ang inatasang magbantay. Katulad ng dati, dala lamang niya ang isang maliit na lalagyan ng tubig at ilang perasong tinapay na tila hindi man lamang sapat para sa isang buong araw na mabigat na trabaho. Habang ang mga kasamahan niya ay masayang nagtutungo sa kantin para magtanghalian, siya na may nananatili sa kanyang pwesto. Grabe tong si Daniel, no? Bulong ni Arman, isa sa kanyang mga katrabaho. Lagi na lang tinapay ang baon, kahit alam naman nating malaki ang sahod niya. Baka naman nag-iipon para bumili ng motor. Biro pa ng isa. O baka may tinatagong bisyo yan. Sabat naman ng isa pa. Hindi maiwasan ng mga tao sa pabrika na intrigahin itong si Daniel. Sa loob ng halos 3 taon nilang magkakasama, ni minsan ay hindi nila ito nakitang bumili ng kahit isang pagkain mula sa kantin. Ang iba ay nagtataka. Ang iba naman ay palihim na humahanga sa kanyang disiplina. Ngunit karamihan, pinipili siyang husgahan. Tahimik lamang si Daniel sa lahat ng ito. Hindi siya mahilig sumagot sa mga chismis. Ang tanging nasa isip niya tuwing oras ng kainan ay kung magkano ang matitipid at madadala niya pauwi. Sa isip niya, mas mahalaga ang bawat bariyang maiuwi kaysa sa pansariling luho o kaginhawaan. Nakita siya ni Joyce, isa sa mga kakilala niya sa trabaho. Lumapit ito habang hawak pa ang tray ng pagkain. "Daniel, kain ka naman sa kantin minsan." Malumanay na sabi ni Joyce. "Masarap yung ulam ngayon. Kinataang gulay at pritong isda." Ngumiti lamang si Daniel at pagkatapos ay umiling. "Salamat Joyce ha, pero busog pa kasi ako eh." Napakunot ang noo ni Joyce. Alam niyang hindi totoo ang sinabi nito. Halos araw-araw na niyang napapansin na kaunti lamang ang kinakain ng binata. May kung anong awa at pag-aalala siyang naramdaman. Samantala, habang patuloy ang mga usap-usapan ng iba, tahimik na pinipiga ni Daniel ang bawat lakas para matapos ang kanyang trabaho. Hindi siya nagrereklamo, kahit madalas ay gutom. Para sa kanya, natural na yon, isang sakripisyong kinakailangan. Sa loob ng pabrika, si Mr. Salvador, ang manager, ay palaging abala sa pagbabantay ng production line. Kahit abala, napapansin rin niya ang kakaibang ugali ni Daniel. Hindi man niya pinapakita, pero alam niyang may mabigat na dahilan ng binata. Natapos ang oras ng trabaho at isa-isang naglabasan ng mga tao. Ang iba'y nagkayayaan pa ng inuman. Ang iba na may dumiretso sa kainan. Pero si Daniel, gaya ng dati, umuwi ng mag-isa, bitbit ang maliit na bag na halos wala ng laman. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na naghihintay sa kanilang bahay. Sa likod ng kanyang pagtitipid at sakripisyo, naroon ang katotohanang hindi alam ng kanyang mga kasamahan, na ang bawat bariyang kanyang iniingatan ay may nakalaang patutunguhan. Sa murang edad, siya na ang nagsisilbing haligi ng kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng kanyang sakripisyo, hindi niya alam kung hanggang kailan kakayanin ng katawan at ng kanyang damdamin ang lahat ng kanyang pasanin. Pagdating ni Daniel sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng amoy ng usok ng sigarilyo. Doon sa sala, nakahilata si Rico, ang kanyang nakatatandang kapatid. Hawak nito ang kanyang cellphone na tabala sa online games. Sa kabilang sulok naman ay si Nestor, mas bata ng ilang taon kay Daniel. Tulog na tila walang pakialam sa mundo. Sa lamesa ay nakaupo si Aling Norma. Hawak ang abaniko at nagsusungit. "Daniel, dumating ka na rin sa wakas." Agad na sambit ng ina. "May babayaran tayong kuryente. Baka maputulan na tayo kung hindi mo kaagad maasikaso." Napabuntong hininga si Daniel. Ngunit tumango lamang. "Opo, Nay. Ako na po ang bahala." Habang inilalapag niya ang bag sa kanyang kwarto, ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Ilang taon nang siya lang ang bumubuhay sa kanila.
Si Rico at Nestor ay wala ni katiting na interes na magtrabaho. Palaging may dahilan ng mga ito. Minsan ay wala raw hiring. Minsan naman daw ay mababa ang sahod. At mas madalas ay sadyang ayaw nilang magbanat ng buto. Paglabas niya ng kwarto, nakaupo pa rin sa sala ang kanyang mga kapatid. Kuya Rico, baka naman pwedeng mag-apply ka na. Maraming bakanting trabaho sa bayan. Kahit delivery man, malaking tulong na yon. Malumanay na sabi ni Daniel. Ngunit agad siyang tinapunan ng masamang tingin ng kanyang kapatid. Ikaw na nga ang kumikita ng malaki. Para saan pa kung maghihirap pa ako? Sagot ni Rico, sabay balik sa kanyang cellphone. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng mga salita. Si Nestor naman ay biglang dumilat at nagdagdag pa ng insulto. Tama si Kuya Rico. Mas magaling ka naman kaysa sa amin. Hayaan mo na. Trabaho mo naman yan. Napatango na lamang si Daniel. Hindi niya alam kung matatawa ba o maiiyak. Ang kanyang pagod at sakripisyo ay tila hindi man lamang nakikita o pinapahalagahan. Habang naghahanda ng hapunan, isang simpleng sinangag at pritong itlog, lumapit muli si Aling Norma. Anak, magpadala ka rin ng kaunti kina Tia Lita mo ha? Nanghihiram daw sila para sa pambili ng gamot. Alam mo namang wala silang maaasahan kung hindi tayo lang. Halos madurog ang puso ni Daniel. Gusto niyang sumigaw na wala na siyang sapat na pera kahit para sa sarili niya. Ngunit alam niyang mahirap tanggihan ang kanyang ina. Sige po, Nay. Bahala na po bukas. Kumain silang dalawa, habang ang kanyang dalawang kapatid ay patuloy pa rin sa kanilang bisyo. Walang pakialam kung saan nanggagaling ang pagkaing nakahain. Sa bawat subo ni Daniel, dama niya ang pait at bigat ng kanyang sitwasyon. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga, hindi niya napigilang mapaluha. Nagtanong siya sa kanyang sarili. Hanggang kailan ko ba kayang akuin ang lahat? Ngunit bago siya makatulog, binalikan niya ang pangakong binitawan sa kanyang yumaong ama. Naaalagaan niya ang kanilang pamilya kahit anong mangyari. At iyon ang naging dahilan ng kanyang walang katapusang pagtitiis. Isang pangakong hindi niya alam kung tama pa bang tuparin. Mabigat ang katawan ni Daniel nang pumasok siya kinabukasan sa pabrika. Halos walang laman ang kanyang tiyan, maliban sa isang tasa ng kape at bahaw na kanin na iniwan sa habag. Habang nagsisimula ang trabaho, ramdam niya ang panghihina, ngunit pinilit pa rin niyang tumayo sa harap ng makina. Daniel, okay ka lang ba? Ang putla mo ngayon ah. Tanong ni Joyce nang mapansin siyang nanginginig habang kumakapit sa control panel. Okay lang ako. Siguro kulang lang sa tulog. Mabilis niyang sagot. Pilit na nagtatago ng katotohanan. Ngunit habang tumatagal ang oras, lalo siyang nanghihina. Sa tuwing tatayo siya para tingnan ang linya ng produksyon, pakaramdam niya'y lumulubog ang kanyang tuhod. Pinagpapawisan siya ng malamig at kumakabog ang kanyang dibdib. Pagdating ng tanghalian, gaya ng dati, nanatili siya sa tabi ng makina. Habang kumakain ng mamahaling ulam ang iba sa kantin, siya na may muling nagbukas ng maliit na lalagyan, tinapay na bahagyang nanigas at isang bote ng tubig. Ano Daniel, hindi ka na naman sasama? Tanong ni Arman, nakataas ang kilay. Grabe ka, parang hindi ka tao kung magtipid. Saan mo ba dinadala ang pera mo? Sa loto o bisyo? Tumawa ang ilan at nagsimulang mang-asar. Ngunit bago pa man makasagot si Daniel, biglang dumilim ang kanyang paningin. Daniel! Sigaw ni Joyce nang makita itong biglang bumagsak sa sahig. Nagkagulo sa buong production floor. Agad siyang dinala ng mga kasamaan sa klinik ng kumpanya. Sa loob ng maliit na silid, mabilis siyang tinignan ng nurse. Grabe, sobrang baba ng blood sugar niya. Kailangan niyang kumain kaagad. Inabutan siya ng tubig at biskwit. Nang magkamalay, naroon si Joyce sa tabi niya. Halatang nag-aalala. Daniel, bakit ka kasi ganito lagi? Halos wala kang kinakain. Hindi ka agad nakasagot si Daniel. Ngunit nakita ni Joyce ang kanyang mga mata na puno ng pagod at lihim na lungkot. Sa labas,
Dumating si Mr. Salvador. Nakakunot ang noo. Ramirez, sa opisina ka pagkatapos mong makabawi ha. Kailangan nating mag-usap. Nagkaroon ng bulungan sa mga empleyado. Ang iba ay nahihiya sa mga sinabi nilang biro kanina. Ang iba na may nagtatakang lalo. Ngayon lang nila nakita na ganito kalala ang kalagayan ni Daniel. Pagkatapos ng ilang minuto, nakabalik siya ng kaunting lakas. Ngunit sa kanyang isip, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa sobrang pagtitipid at pagtitiis para sa kanyang pamilya, unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Paglabas ng klinik, sinalubong siya ni Joyce. Daniel, hindi ka nag-iisa. Sana naman kahit konti, alagaan mo rin ang sarili mo. Napayuko siya. Alam niyang tama si Joyce, ngunit paano niyang magagawa iyon kung sa bawat bariyang gagastusin niya para sa sarili ay nangangahulugang mas kaunting maiuwi para sa kanyang pamilya. Habang naglalakad papunta sa opisina ng manager, kinakabahan siya. Alam niyang hindi simpleng usapan ang mangyayari. Sa wakas, oras na para malaman ng lahat ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagtitipid. At baka iyon na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Tahimik na kumatok si Daniel sa opisina ni Mr. Salvador. Pasok! Malamig ngunit may otoridad na tinig ng tumawag mula sa loob. Binuksan niya ang pinto at nakita ang manager na nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Hawak ang ilang papeles, ngunit malinaw na siya ang pakay ng seryosong titig. Maupo ka, Mr. Ramirez, ani Mr. Salvador. Naupo si Daniel, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung sermon ba ang tatanggapin o baka mas malala pa. Baka mawalan siya ng trabaho. Alam mo ba kung bakit kita minatawag? Tanong ng manager. Marahang umiling si Daniel. Dahil po ba nahimatay ako kanina? Tumango si Mr. Salvador. Oo, pero hindi lang yon. Matagal ko nang napapansin ang kakaibang gawin mo. Sa 3 taon mo rito, ni minsan hindi ka nakita ng mga kasamahan mong bumili ng pagkain. Lagi kang nagtitipid. Ngayon umabot na sa puntong bumigay ang katawan mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Saglit na nag-alinlangan si Daniel. Ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ng manager, alam niyang wala na siyang maitatago. Pasensya na po sir. Hindi ko po talaga ugali na bumili sa kantin. Tinitipid ko po kasi ang pera. Kailangan pong suportahan ng pamilya ko. Wala po kasing trabaho ang mga kapatid ko. At si nanay ko, wala ring pinagkakakitaan. Ako lang po ang inaasahan nila. Tahimik na nakikinig si Mr. Salvador. Nakakunot ang noo. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa lungkot na nararamdaman para sa binata. Daniel, malumanay niyang sabi pagkatapos ng ilang sandali. Hindi masama ang tumulong ha. Wala akong masasabi sa sakripisyo mo para sa pamilya mo. Pero mali kapag sarili mong kalusugan na ang nakataya. Tandaan mo, kung bumigay ka, sino pa ang maaasahan nila? Ang akin lang alagaan mo naman ang sarili mo. Hindi nakasagot si Daniel. Tumama ang bawat salita sa kanyang puso. Nagpatuloy si Mr. Salvador. Mas malumanay ang boses. Alam mo ba, noong kabataan ko, dumating rin ako sa ganyang sitwasyon. Ako rin ang breadwinner noon. Lahat ng sahod ko ay diretso padala sa bahay. Akala ko tama yun, pero halos masira ang katawan ko. Hanggang isang araw, may nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Hindi ka pwedeng maging haligi ng tahanan kung ikaw mismo ang unang guguho. Napatungo si Daniel, parang tinamaan ng lintik sa bigat ng mga salitang iyon. Mr. Ramirez, dagdag pa ni Mr. Salvador, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, dapat mahalin mo rin ang sarili mo. Magtabi ka para sa pagkain mo, sa kalusugan mo, at sa kinabukasan mo. Dahil balang araw, kung wala ka na, wala na ring maaasahan ang pamilya mo. Nangilid ang luha ni Daniel. Hindi siya sanay na makarinig ng mga ganong salita mula sa isang taong hindi niya kadugo. Para bang sa unang pagkakataon, may tunay na nagmalasakit sa kanya. Salamat po sir. Mahina ngunit taos pusong tugon niya.
Tumango si Mr. Salvador at ngumiti ng bahagya. Simula bukas gusto kong makita kang kumakain sa kantin. At kung kailangan mo ng tulong nandito lang kami. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Habang lumalabas si Daniel ng opisina, magaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit alam niyang mahirap pa rin ang laban sa bahay. Oras na para harapin ang katotohanan at itama ang maling nakasanayan. Kahit pamasaktan ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Pag-uwi ni Daniel mula sa trabaho, mabigat ang kanyang dibdib. Buong biyahe ay iniisip niya ang mga salitang binitawan ni Mr. Salvador. Totoo nga naman, paano siya makapagpapatuloy kung siya mismo ang bumibigay? Ngunit ang mas mabigat ay ang pagharap sa pamilya niyang sanay ng umasa sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, naroon na naman ang parehong eksena. Si Rico, nakahilata sa sofa, naninigarilyo habang nakatutok sa cellphone. Si Nestor naman ay abala sa panonood ng TV. At si Aling Norma na nasa hapag, parang merong hinihintay. Daniel! Bungad kaagad ng ina. Putet, dumating ka na. Kailangan nating magbayad ng tubig. Saka baka pwede mo namang dagdagan. May outing kasi kami sa simbahan. Hindi naman siguro masama kung makikisali ako, no? Hindi ba, anak? Napatigil si Daniel. Wala na siyang paligoy-ligoy. Nay, kailangan po nating mag-usap. Nagkatinginan ng tatlo. Halatang nagulat sa seryosong tono ni Daniel. Umupo siya sa harap nila at huminga ng malalim. Patagal ko na po itong tinitiis. Lahat ng kita ko, diretso sa inyo. Lahat ng pangangailangan nyo, ako ang nag-aasikaso. Pero habang ako'y nagtatrabaho ng gusto, kayo naman ay walang ginagawa. Napapagod na po ako, Nay. Hindi ko na kaya. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Sagot kaagad ni Aling Norma. Nagtaas ng boses. Kami lang naman ang pamilya mo. Natural lang natulungan mo kami. Ngunit pinutol siya ni Daniel. Oh, Nay, pamilya kayo at mahal ko kayo. Pero hindi ibig sabihin ay magiging alipin ako ng katamaran ninyo. Kayo, Kuya Rico at Nestor. Ilang taon na kayong walang trabaho. Palagi na lamang may dahilan. Ako na lang ba ang may obligasyon dito? Nagpantig ang tenga ni Rico. Kung ayaw mo, edi wag. Pero tandaan mo, ikaw lang ang inaasahan dito. Kaya wala kang karapatan na magreklamo. Tumayo si Daniel. Nanginginig ang kamay. Wala akong karapatan na magreklamo. Ako ang bumabangon araw-araw kahit may sakit. Ako ang kumakapit sa trabaho. Kahit gutom ako. Alam niyo ba na nahimatay ako sa pabrika kanina? Dahil pinipilit kong tipirin ang sarili ko. Para lang may maibigay sa inyo. Natahimik ang lahat. Napalunok si Nestor. Halatang hindi makatingin sa kapatid. Si Aling Norma naman ay tila natikilan. Hindi makapagsalita. Nagpatuloy si Daniel. Mas malumanay na ngayon. Nay, hindi masama ang tumulong. Pero dapat matuto rin kayong tumayo sa sarili niyong mga paa. Kung patuloy kayong aasa sa akin, mauubos lang po ako. At kapag dumating ang araw na wala na ako, paano na po kayo? Pumatak ang luha sa mga mata ni Aling Norma. Hindi niya akalaing ganito na pala kabigat ang pasanin ng kanyang anak. Simula ngayon, pagpapatuloy ni Daniel, magbabago na ako. Hindi ko na ibibigay ang lahat ng sahod ko sa inyo. Magtatabi ako para sa sarili ko, para sa kinabukasan ko. Kung gusto niyong mabuhay ng maayos, kayo mismo ang dapat na kumilos. Tahimik ang buong bahay. Si Rico ay napangiwi. Halatang hindi tanggap, ngunit wala nang masabi. Si Nestor ay nag-iwas ng tingin. Tila nahihiya. At si Aling Norma naman ay tuluyang napaiyak. At sa unang pagkakataon, nailabas ni Daniel ang matagal na niyang kinikimkim. Hindi man niya alam kung paanong tatanggapin ng pamilya ang kanyang desisyon, ngunit alam niyang iyon ang unang hakbang patungo sa pagbabago, hindi lamang para sa kanya, kung hindi na rin para sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, naging mabigat ang simula para kay Daniel at sa kanyang pamilya. Naninibago si Rico at Nestor na wala silang nakukuhang pera mula sa kanya tuwing Sabado ng sahod. Ilang araw silang nagreklamo at nagtatampo. Ngunit kalaunan, napilitan silang maghanap ng sariling paraan.
Si Rico ay napilitang mag-apply bilang helper sa isang talyer, habang si Nestor naman ay nakapasok bilang pahinante sa palengke. Hindi man malaki ang kita, pero nagsimula silang maramdaman ang bigat ng responsibilidad na matagal nang pasan ni Daniel. Si Aling Norma naman, matapos ang ilang araw ng tampo, ay tuluyang natauhan sa narinig mula sa mga kapitbahay na halos ikamatay ng kanyang anak ang sobrang pagtitipid. Isang gabi ay nilapitan niya si Daniel sa kwarto. Anak, Umiiyak na sambit ng ina. patawarin mo ako anak ha. Hindi ko naisip na sa sobrang pag-asa namin sa'yo, unti-unti ka na palang nasisira. Ngayon naiintindihan ko na, hindi pwedeng ikaw lang ang kumikilos. Yumakap si Daniel sa kanyang ina. Mahal ko kayo, Nay. Kaya ako po kayo sinusuportahan. Pero kailangan niyo rin pong mahalin ang sarili niyo. At matuto kayong magsumikap sa buhay. Hindi pwedeng puro ako lang po. Sa trabaho, napansin ng lahat ang malaking pagbabago kay Daniel. Sa tuwing tanghalian, nakikita na siyang kumakain sa kantin kasama si Joyce at ang iba pa. Hindi na siya mukhang pagod at gutom, kung hindi mas malakas at masaya. Isang araw, ipinatawag siyang muli ni Mr. Salvador. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sermon ang dala. Mr. Ramirez, nakangiting sabi ng manager. Napapansin ko ang pagbabago mo nitong mga nakaraang linggo. Mas maayos na ang trabaho mo, mas alerto ka na, at nakikita ko rin na mas tiwala ka na sa iyong sarili. Dahil dyan, napagdesisyonan ng pamunuan na ikaw ay i-promote bilang team leader. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Sir? Ako po? Tumango si Mr. Salvador. Oo, ikaw nga, dahil napatunayan mong hindi lang sipag, kung hindi disiplina at malasakit ang mahalaga. Kaya't simula sa susunod na buwan, ikaw na ang mamumuno sa isang linya ng produksyon. Hindi napigilan ni Daniel ang mapaluha. Lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihirap ay nagkaroon ng saysay. Ngayon, may mas malinaw na direksyon ang kanyang buhay. Nang gabi ring iyon, masaya siyang umuwi. Inabutan niya ang mga kapatid na pagod mula sa kanilang mga trabaho. At si Aling Norma naman ay abala sa pagluluto ng hapunan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagbabago sa kanilang tahanan. Kuya, pasensya na. Mahina ngunit taus-pusong sabi ni Nestor. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahirap kumita ng pera at kung gaano kabigat ang pinapasan mo noon. Wala yun, Nestor, pero salamat at naintindihan mo. Sagot naman ni Daniel, sabay tapik sa balikat ng kanyang kapatid. Hindi pa uli ang lahat para magsimula. Habang kumakain sila ng sabay-sabay, simple man ang ulam, pero dama ang bago at mas magaan na simula. Sa loob-loob ni Daniel, malinaw na ang aral. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa dami ng perang ibinibigay, kung hindi sa kakayahang ituro sa kanila ang tamang landas. Hindi masamang tumulong. Ngunit dapat na alalahanin na ang sarili ay dapat ring alagaan. Dahil ang taong buo at malakas lamang ang tunay na makapagbibigay ng lakas sa iba. At sa wakas, natutunan ni Daniel na hindi lahat ng sakripisyo ay kailangang patuloy na tiisin. May mga sakripisyo ring nagbubukas ng pintuan patungo sa tunay na pagbabago at tagumpay. Lumipas ang ilang mga taon. Nanatiling matatag si Daniel sa kanyang trabaho bilang supervisor sa pabrika. Hindi na siya ang tahimik at payat na binata na laging pinapalipas ang pagkain sa kantin. Siya na ngayon ang tinitingalang huwaran ng mga kasamahan. Kilala siya bilang isang leader na mayroong malasakit at higit sa lahat, isang anak at kapatid na hindi kailanman sumuko. Ang pamilya Ramirez ay ganap na nagbago. Si Rico ay naging regular na empleyado sa isang logistic company. Si Nestor naman ay nagtayo ng maliit na computer repair shop. Habang si Aling Norma naman ay masigla na rin at sa halip na umasa ng todo kay Daniel, nagtayo na rin siya ng maliit na sari-sari store para kahit papaano ay may pagkakitaan. Minsan, habang nakaupo si Daniel sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran, naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang gutom,
panghihina, pang-aasar ng mga kasamahan, at ang pagkakahulog niya sa sahig dahil sa sobrang pagtitipid. Lahat ng iyon ay nagbukas ng kanyang mga mata. Kung hindi ako kinausap ni Mr. Salvador, bulong niya sa sarili, baka hanggang ngayon, alipin pa rin ako ng maling pananaw. Natuto akong unahin rin ang sarili para mas maibigay ko ang tamang tulong sa pamilya. Hindi naging madali ang lahat, ngunit napatunayan niya na ang sakripisyo ay dapat merong hangganan. Ang pagtulong ay hindi masama, ngunit dapat laging may kasamang balanseng pagmamahal sa sarili. Ngayon, mas masaya at payapa ang kanilang tahanan. Hindi na siya nag-iisa sa laban. At para kay Daniel, iyon ang pinakamalaking gantimpala. Ang makita ang kanyang pamilya na natutong magsikap, tumayo sa sariling paa, at sabay-sabay na nagtagumpay.